Ryan, ilan na ba talaga ang na-retrieve na katawan doon at meron bang ibang biktima ang kanilang namataan na posibleng ma-extract mula sa guho? Doon sa final na bilang kaninang umaga, pang-5 yung nakita kagabi at na-retrieve kaninang umaga. Bukod doon, ngayong maghapon, wala pang nakikita ang panibagong biktima, yung mga rescuer dito sa ground zero. At gaya ng inyong nakikita sa aking likuran, patuloy silang gumagamit ng backhoe at ng mga heavy equipment para tanggalin yung mga malalaking debris. At gumagamit din sila ng mga canine dog mula sa Philippine Coast Guard na siyang pangunahing nagiging kasangkapan nila para matukoy kung nasaan yung mga biktima. Makakain sila, may inom sila, hindi sila magugutom. Kaya umaasa kami na buhay pa yung kapatid namin. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa sina Cristina at Lorena, kapatid at hipag ng mag-asawang vendor na nakatira sa labas ng gumuhong gusali sa Angeles City na makikita pang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay na pinangangambahang natabunan sa pagguho. Araw-araw silang bumabalik sa Ground Zero, umaasang may magandang balita at matatagpo ang buhay ang mag-asawa sa kabila ng trahedya. Panawagan ko lang po sana po masagip sila at buhay po sila. Hindi pa rin po kami nawawalan ng pag-asa na hindi lang po kapatid ko, pati rin po yung ibang Pero mas maganda po na kung buhay sila. Anila maparaan ng kanilang kapatid kaya gagawa ito ng paraan para makasurvive sa nangyaring pagguho. Yung nakaligtas na nagtitinda ng barbecue, ginising lang yung kapatid namin. Tapos nakita niyang tumayo, nung pagtayo daw, doon sa motor natutulog, nung pagtayo daw ng kapatid ko, napansin niya pa na pumasok sa tindahan. Yinakap niya na lang yung asawa niya kasi siguro nakita niya na hindi na sila makakalabas. Plano sana ng magkakapatid na magtipon-tipon noong linggo para magsalo-salo. Pero dahil sa nangyaring trahedya, hindi na ito natuloy. Pakiusap lang nila na sana'y bilisan ang rescue operation sa kanilang mga kaanak. Kaya laking pasalamat din po kami na ginagawa po nila. Kaso lang di nyo naman po kasi maalis sa amin yung nagmamadali kami. Minsan siguro yung mga sa DSWD pati nagtatrabaho, nakukulitan na po sa amin. Kaso pinapaliwanag namin yung nararamdaman namin. 7 ang naiwang anak ng mag-asawang vendor. Panawagan naman ni Aling Lorena at Cristina sa may-ari ng gusali at kontraktor nito na magpakita na at harapin ang kanilang pananagutan. Samantala, ayon sa isa sa mga construction worker na nakaligtas, hindi akma ang laki ng pundasyon ng gusali sa kapasidad nito. Hindi naman po kami pwede mag-suggest kung ano ang capacity ng building. Ang capacity, ginamit po nilang poste, 30 by 20 lang. Ilang palapag po yung building. Dapat po ang capacity po talaga ng building, 60 by 60 po yung poste. Ang Department of Interior and Local Government pinapatutukan naman sa lokal na pamahalaan ang search, rescue, retrieval, clearing and handling, managing of the missing bodies. Kahapon, sinabi na ni DILG Secretary John Vic Remulla na tutulong na sila sa paghabol ng contractor at may-ari ng gusali. Ito ay sa pamamagitan ng pagbuo ng fact-finding team na pangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group. Last 2 days po, nagpalabas na ng statement ng Angeles City LGU doon sa show cause order. Pinaghahanap pa rin po sila pero kahapon po nung dumating si SILG Secretary John Vic Remulla, ang sabi po ay sa amin mag-focus tayo dito sa operational site at sila tutulong ang ahensya kasamang si IDG. Kanina sa pag-retrieve sa pinakabagong katawan na na-recover, gumamit ng mga shoring jack, specialized cutting tools at crane para matanggal ang nakadagang debris. Samantala, sinabi ni Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Chief Public Information Unit ng BFP Central Luzon, na prioridad din nila ngayon na malinis ang daanan patungo sa lugar kung saan nagkaroon ng pagguho. Kasi kung makakadaan na ito ng mas maayos, mas mapapabilis yung ating pag-clear ng mga ibabaw na parte na gumuho para madali nating mahanap yung mga bodies ng victim na hinahanap natin. Maigting din nilang binabantayan ang kalagayan ng mga rescuer at responders, lalo na sa gitna ng nararanasang mainit na panahon. Unang-una, dapat sila ay hydrated bago pumunta sa site. At the same time, yung body-body system nila kapag nandun sila sa loob,
Kasi po kapag nagkaroon tayo ng secondary na pag-uho dahil doon sa ginagawa nating clearing operation, ay mayroong nagbabantay sa isa't isa para kumbaga yung safety ng bawat isa ay ma-monitor. Nung quick interview kay Mayor John Lasatin kung saan nakipag-ugnayan na umano yung may-ari ng gusali at maging yung contractor at haharap sila sa tamang pagkakataon. I-arrange lamang nila yung press conference para mabigyan linaw kung ano ang nangyari dito. At kanina, unti-unti na ring dumarating yung mga volunteer na nagbibigay ng pagkain dito sa mga rescuer at iba pang mga kasama na nagtatrabaho dito sa Ground Zero. At kasama rin dyan yung MCGI na namigay ng pagkain kanina sa ating mga kasamang mga pulis at mga rescuer. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.